Tingnan natin kung saan tayo dadali ng motor. Si Utol, bigla ang takbo. C4. Dito pinagpad ng motor ng Utol ko. Tuklasin natin bakit dito ako napadpad. Testing. Ayan, dito ako napadpad ng motor ni Utol sa dating terminal ng bus sa C4, malapit sa Navotas Convention Center. Okay, marami naman tao pa. Hindi ko alam bakit dito ako napadpad. Tutuklasin ko kung bakit ako dito napadpad. Pero merong dahilan kaya ako nandito. Kaya ba't ko napili dito ngayong araw mag-train. Dito lang ako mag-warm up sa gilid, and then after doon ko pupuntahan yung intention ko dito sa lugar na to. C4 Seaside, yung dating terminal daw ng bus. Okay din siya dito. Ito yung seaside ng C4 na dating terminal bus. Naging na lang siya, pasyalan ng mga tao. Warm up done. Punta na talaga ako doon kung saan ko yung intention ko, ba't ako pumunta dito sa C4 Road sa tulay malapit sa Navotas Convention Center. Daan muna ako dito sa gitna na dating terminal bus daw. Ayan ang mga ganap dito sa Navotas na dating terminal ng bus daw. Okay siya, nagpasyalan ng mga tao. Paghapon okay kasi nga presko, tabing dagat. Kaya maraming tao ang may gusto na punta rito kasi nga presko siya. Masarap paglaruan, masarap pasyalan. Tapos Victor ka, bago pumunta doon sa Inquisition. Tapos natin kain pala rito. Hindi lang basta pasyalan yung lugar na to, meron ding mga sakaling magutom yung mga tao, magutom sa pinaggagawa nila na exercise or laro, pero makakain na sa gilid. Medyo ganito pala yung ganap ng C4 pag bandang hapon na. Mga bandang 5 to 6. Dinadayo. Maraming tao. Nagiging magandang pasyalan siya pag sumapit na yung mga bandang hapon. Pero siyempre, ang tunay na intensyon ko kaya ako napadpad ng motor ni Utol dito. Eto, para lang hapin yung mga alikabok at usok ng mga dumadaang sasakyan sa C4. Lalanghapin natin yung mga alikabok at usok ng mga dumadaang sasakyan dito sa C4. Lalasin ko lang ako. Gawin na natin yung talagang intensyon natin. Bakit tayo? Intensyon natin kung bakit talaga tayo nagpunta dito sa sa C4, pinaka-bridge ng C4. Eto. Para siyempre langhapin yung mga alikabok at usok na sasakyan dito sa C4. Next.
joke lang, peace. Ito yung tunay na intensyon bakit ako nagpunta dito sa Sipor. Bakit ako dito napadpad at bakit ako dito dinala ng motor ng utol ko. Naghahanap kasi ako ng lugar na medyo paahon na. Yung bang pa-uphill. Kasi gusto ko lang ma-experience na tumakbo. Kung ano ang pagdandam talaga pag nag-uphill. Pero syempre base sa mga research ko, mas moron magandang tumakbo minsan sa uphill kaysa laging nasa flat road. Kasi nga syempre para lumakasin yung ibang parts ng legs natin. Katulad nung sa hamstring. Hamstring yung mas tinatarget na muscle nung pagkakarin tayo sa mga uphill or paahon. Kaya yun yung papalakasin natin. Mas papalakasin pa natin. Kaya ako nagpunta din sa Sipor Bridge. Kasi ito lang yung lugar na medyo may mahabang paahon, pa-uphill. Kaya simula siguro ngayon, kapag gusto mo mag-training or magpalakas pa ng hamstring, ito yung magiging training ground ko, yung Sipor Bridge. Kasi ito lang yung lugar sa nabutas or na medyo mahaba yung pa-uphill niya. Medyo mahaba yung paahon. Balik na agad tayo dun sa paahon ng Sipor Bridge. Kasi yung mas gusto kong gawin dito kaya ako pumunta. Yung paahon ng paahon or pa-uphill ng Sipor Bridge. Yan ang ganap dito sa Sipor Bridge. Maraming mga namamasyal, nananakbo, nagbabike. Mga siyempre alam mo na. Ayun, buti pa si ate, may jowa. Kaya lang, ingat pa rin sa mga sasakyan kasi nga dinisign tong na to, bridge na to para sa mga sasakyan na hindi para maging pasyala na rin sa mga tao. Pwede siguro sa gilid lang sila kasi nakadesign talaga tong bridge na to para sa mga sasakyan lang pero iba ginagawang pasyalan kasi nga presko, malakas yung hangin pag mga bandang hapon na, mga bandang paggabi na. Okay, medyo warm up na, minute na. Palit muna tayo ng sweater, matamis. Tapos balik ulit tayo sa training natin. Uphill training. Yun ang tatawagin ko doon dahil pangat, pataas, paahon. Kaya uphill training na yung tatapos ko sa exercise na yan. Idol. Dami mga segment mo, idol. Ay, tol. Shoutout kay 0017. 0017, sino yan? Sige. Shoutout. Ay, tol. Shoutout. Sa amin ng dalawa meron. Shoutout ka. Pangalan mo, tol? Clyde po. Shoutout kay Clyde saka sa mga grupo ng mga namimisikleta dito sa sa Sipor Bridge. Palagi kayo dito, tol? Palagi kayo. Pero saan mas madalas? Sa Mowa. Teka. Pumaga sa Ipar maghapon. Okay. Ayun. Interviewin ko lang ibang dito, mga kabataan na nandito palagi sa Sipor. Ayan, sila, ano pangalan niya, tol? Clyde. Ay, sa mga grupo ng kabataan dito na nagsa-cycling palagi or hindi mas-cycling, bike or kahit anong bike pa man yung gamit nila, road bike, mountain bike, cycling. Tanungin lang natin sila bakit nila mas pinipili minsan na tumakbo or tumakbo tuloy, mag-bike din sa paahon ng or pa-uphill or ibig sabihin pataas na tulay ng Sipor. Anong mga reason nyo, tol? Or tayo na bakit yung minsan pinipiling tumakbo pataas? Endurance po, tsaka stamina. Para pala kasi yung endurance sa stamina, Oo, tama yun.
Kasi nga, di ba, kung palagi lang tayong tumatakbo sa mga flat road, siyempre, alam na ng katawan natin kung paano magre-react eh, pati yung mga muscle natin, no? Pero kung merong mga gantong paahon or pataas, siyempre maninibago yung katawan natin, lalo yung legs natin sa una. Oh, pero kung palagi natitrain natin yung mga muscle natin sa iba't ibang klaseng kalsada, paahon, pababa, or sa flat road, mas ma-adapt ng katawan natin na mas lalo pang lumakas. Tama ba ako doon? Pwede. Yes. Ayun. Ayan, shoutout sa kanila. Sa mga shoutout sa mga kabataan na nandito. Mag-iingat kayo palagi, tol. Siyempre, yung kalsada na to is naka-build para sa or naka-design para sa mga sasakyan talaga yung public. Kaya nga lang, siyempre, dahil maganda yung lugar, presko, ginagawang pasada ng mga tao. Pwede naman siya, kaya nga lang, siyempre, ingat na lang na tol, no? Public road kasi ito yung naka-design para sa mga Shoutout motorcycle dyan. Amen. Ingat na lang yan. Okay, thank you, tol. Salamat. Salamat. Shoutout sa mga grupo ng mga nagsacycling or nagbabike. Amen. Ingat, tol. Ingat. Salamat. Okay, ingat dyan. Okay, thank you. Ang lamig kasi ng hangin. Mas lalong lumamig nung inalis ko yung sweater ko. Sweater, malamig. Sweater, matamis. Jacket pala. Lumalamig pag may mga sasakyan. Siyempre may mga dalang hangin. Nakakatuwa pag dumadayo tayo ng takbo sa ibang lugar. Marami din tayo kahit paano nakakasalamuha ng mga tao. Marami nga pwedeng maging kaibigan or mas maganda, marami pwedeng magtanong ng account mo, Facebook account o YouTube, kung sakaling ikaw ay meron ng mga ganong bagay. Dahil nga nadadayo na rin tayo ng mga takbuhan kung saan ibang lugar. Takbuhan talaga no? Kala mo, professional. Dahil nadadayo tayo kahit minsan sa mga ibang lugar para mag-running or jogging. Parang naisip ko na minsan gumawa ako ng isang dayo serye. Siyempre meron kasi yung account sa Facebook and YouTube. Gusto ko mag-create ng mga video. Kala wala akong specific na niche or topic kung ano yung i-upload ko ng mga video. Sabi ko, siyempre, may hiling naman ako mag-exercise. At hindi na lang yun yung gawin ko, niche, yung Facebook or sa YouTube. Pwede yung ganong topic or pwede yung ganong niche. Subukan natin kasi wala pa akong specific na niche kung ano ang gagawin ko. Or topic kung ano yung mga i-upload na video sa Facebook or YouTube. Siguro pwedeng random muna, tapos kung yung magugustuhan ng mga manonood, ulitin na lang natin. Or wala pa kasi specific na niche. Pero pwede yung naisip ko na yun. Subukan natin. Paano natin malalaman kung hindi natin itatry dayo serye? Ibig sabihin, wala pa akong specific na niche sa YouTube, pero random, gagawa muna ako ng isang video na ang nagiging topic ko is dayo serye. Yung magtatakbo-takbo ka ba or running or jogging sa iba't ibang klaseng lugar. Na ibig sabihin, dinadayo ko para ikutin or sa madaling salita is gamitin yung lugar na yun para mag-jogging, mag-exercise, tumakbo. Kaya lang parang meron na akong narinig na ganun dayo serye. Hindi ko alam kung kaninong content creator. Ay, alam ko na. Kay Mavs pala yun, basketball. Mavs dayo, basketball. Pero pwede naman. Tayo, ang topic naman natin is running.
Hindi ko pa siya mabibigyan ng magandang title siguro or topic. Pero siyempre tungkol sa sa pagdayo sa iba-ibang lugar para mag-running and jogging. Yun yung gagawin nating topic minsan or video na gagawin natin. Pwede. Subukan natin. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Let's go! Siyempre, para malibang na rin yung mga tao dito na nakatambay o namamasyal sa Sipor. Yeah, may mga gantong tinda. May mga nag-iikot. Ay sir, okay lang na ka? Nakasama sa Okay lang, wapo Ayun, ka niya. ayun si gwapong mag-ice candy. Sa mga namamasyal dito, hindi kayo basta lang pwedeng pumasyal lang dito. Kapag napagod or nainip, pwede kayong bili-bili kay kuya or kahit sino pa man dito na naglalako. Pag natambay sila, medyo nainip ng kung hindi na para sila tumayo. Merong mga usok-usok, french fries, baseball. Yan, kwek-kwek. Kwek-kwek. Magkano isa kuya? Kwek-kwek. 20. Ayun. 20 pesos ang isa. Pwede na. Kaysa lumayo kayo. Pag namasyal kayo dito or natambay at medyo nagutom kayo, hindi na kayo para lumayo pa. Meron dito mga kwek-kwek. Kwek-kwek, fishball, hotdog sa malamig. Sa malamig ngayon. Sipor Road, Sipor Bridge sa Navotas City Terminal. Ayan, kaya yung lugar na nagtatakbuhan ko dito sa Sipor. Navotas City Terminal. Terminal ng bus. Let's go, balik na ulit tayo. Ahon na uli. Para lang ma-adapt lang katawan natin yung iba't ibang klaseng kalsada. Flat road, paahon, tapos pababa, pabulusok. Para kung tatakbo tayo or itutuloy natin yung pinaplano nating dayo serye. Kung meron tayong madayuhan na iba't ibang klaseng kalsada, ito hindi naman inibago yung katawan natin. Kasi nga na-train na natin sa iba't ibang klaseng kalsada. Paahon, pababa, and flat road. Ganon. Yan, kung saan nakikita nyo, medyo ingat na lang kasi nga talagang public road siya. Public road is, ibig sabihin, para sumasakyan lang talaga. Yan. Ingat na lang, sa gilid na lang yung mga namamasyal, tumatambay, or nag-exercise. Medyo tamang gilid lang tayo. Tapos, syempre, dahil nga medyo maraming tao, tama lang yung pace natin. Nagtatraffic kasi minsan, nag-aabot. Hindi mo naman pwedeng mag-overtake kasi nga, pag-overtake mo, merong sasakyan sa likod. Kaya ang gagawin natin is tamang pace lang. Tamang pace lang. Try ko kung pumunta sa kabila, tumikot sa kabila. Siguro, parehas pa rin naman yun, kakakala. Try lang natin. Ikot tayo doon sa kabila. Ikot tayo umahon. Huwag tumawid nakamamatay Yan ang lugar dito sa Sipor kapag sumapit na ang gabi. Tayo lang natin mga tawid yung mga sakyan. Tapos, syempre, tatawid tayo sa tamang tawiran. Okay, nakatawid na tayo dito sa kabila. Tamang tawiran yun ha. Delikado. Kahit naman tayo nag-exercise or jogging, running, mag-ingat pa rin tayo sa sa tinatakbuhan natin. Responsibilidad natin ng ating kaligtasan kapag tayo ay
piniling tumakbo sa mga gantong klaseng kalsada, public roads. Mga bangka ng pamante. Parking ng mga pamante na bangka. Pamante. Baka maging iba yung dating sa mga nakakaintindi ibang tao. Pamante is bangka na panghuli ng alimasag. Pamanti. Pamanti ang tawag. Ka-partner ng trip. Nye! Pamanti. Saka pang brief. Aray ko! Resting muna tayo. Walking, resting interval. Ang bagal na ng takbo, namamahinga pa. Tawid ulit tayo, syempre. Tamang tawiran. Syempre, kahit tamang tawiran pa rin to, may mga ibang driver pa rin na ano. Safety. Nabotas City Terminal. Ayan ang lugar. Saan ako nagja-jogging ngayon? Saan ako nagte-training ngayon? Nang pa-upbeat. Tamang pace lang talaga yung pwedeng gawin dito sa ano, sa bridge kasi nga nag-aabot yung mga tao. Tamang pacing lang. Traffic, hindi pwedeng mabilis kasi pwedeng ano, may posibilidad na magkabanggaan. Hindi naman pwedeng mag-overtake. Siyempre may mga sakyan. Pwede mag-overtake ng ganong mabilis. Basta alam nating ligtas. Pero ang mas tamang gawin is pag tumatakbo or jogging dito sa Seaport Bridge, tamang pace lang. Chill na pace lang. Chilly pace. Nehe! Chilly pace. Rin naman tayo ngayong araw na to. Sinilip ko lang talaga, in-experience ko lang talaga yung ano, yung pa-uphill dito sa Seaport Road, sa Seaport Bridge. In-experience ko lang kung paano mahon ng pabalik-balik dito sa paahon or pa-uphill noong Seaport Bridge. Balik na tayo, isang balik na lang, tapos okay na rin naman, pwede na tayong umuwi. Pero bago yun, mag-interview muna tayo ng isa pa sa mga ano, sa mga tambay or sa mga masal doon sa gilid ng Seaport Bridge. Okay. Cool down na lang tayo. Anyay! Cool down pa, malamig na. Cool down pa, malamig na yung temperatura. Ayan, balik na rin tayo. Ops, sandali, meron akong nakasalubong dito mga may hawak na gitare. Interviewin ko lang. Habang nananakbo ko dito sa Seaport, siyempre marami kang iba't ibang klaseng makikita ano, kaganapan. Nananakbo, nagja-jogging, nagbabike. Tapos meron ako ditong isa na naagaw yung attention ko. Meron silang hawak na gitara. Tol, pwedeng matanong bakit kayo may hawak na gitara? Saka saan kayo galing? Ano po, dyan lang po kami sa may pagbaba ng tulay ng dyan po. Kasi doon pa pwede kang mapag-practice ng gitara. Kung ano pa. Kung kwentuhan, pagsarap po, picnic, gano'n. Sa bagay, ano kasi no, ano sa pwedeng magandang pasalan.
nga, presko, mahangin tol, no? Masarap sa, sobra, oh. Hindi lang okay, sobra pa. Ibig sabihin, sa experience nila, ganun talaga kasarap tumambay ito sa, sa C4, sa gilid ng C4 Bridge. Habang nagigitara. Siyempre, habang nagkakwentuhan na ng mga tropa. Ayan. Ayun. Sige, tol, thank you, ha. Salamat. Thank you po. Salamat. Thank you. Ayun, ang kaganapan sa, sa C4, Marami kang mga, makikitang kaganapan. Pagsapit ng gabi. Sa gabi. Yun lang ang experience ko sa gabi. Ewan ko lang sa umaga or araw kung meron pa. Isa rin sa dahilan kung bakit ako magawa ng video at bakit ko nang pisahang gumawa ng YouTube. Isa sa dahilan is medyo mahihain kasi ko. Medyo mahihain ako, yun. Gusto ko lang siyang i-improve yung pagiging medyo mahihain ko sa mga tao. At isang way to or isang dahilan to yung pag-take ng video or pakikipag-usap sa mga tao habang naka-video para i-improve yung pagiging mahihain ko. Gusto kong i-build yung yung confidence sa akin na umarap sa mga tao. Siyempre, pinasok mo na yung gantos, pag-upload ng video, kailangan mabuild kahit paano yung confidence natin na umarap sa mga tao. Hanap lang tayo na pwedeng ma-interview dito sa gilid ng C4 Bridge. Ayun, may mga magjowa. Uy, buti pa si Kuya. May jowa! Ayan. Ahon na uli. Ito, maraming kaganapan dito sa C4 Bridge. Iba't ibang klase. Iba, mga nakatambay, mga nakamotor, mga nakabike. Iba, may mga jowa. Ginagawa nilang dating place. Teka, interview muna tayo ng isang tao dito. Kung bakit nila or bakit maraming... Tol, okay lang, pwede kang ma-interview saglit, tol. Sige lang, boss. Kasi bago lang din ako dito kapag kapag ngayong gabi, hapon paggabi, naisipan ko lang tumakbo dito sa C4 Bridge. Tapos nagtaka lang ako kasi nga maraming tao kapag pahapon na or paggabi. Ay, pahapon hanggang paggabi. Meron ba kayong ideya, sir, bakit? Or boss, anong papangalan mo, tol? Lawrence na lang. Lawrence, Lawrence, meron ka bang ideya kung bakit maraming tao dito? Tuwing pagsapit ng hapon, tapos hanggang paggabi na. Masasabi ko lang, boss, kasi nauna sa lahat. Kaya pa, mahangin. Tapos, Presko, no? presko, marami kang makakasalamuhan na tao. Pwede ka pumuti, pwede ka tumambay. Tapos mabibigyan mo rin ng oras mo sa mga pag-isip. Ayun. Yun lang, tol. Okay, sige. Okay naman, tama naman si Sir Lawrence, no? Yung lugar na to, siyempre, public road, saka lang, ingat na rin, ingat sa mga tao. Pwede siyang gawing pasalan, kaya lang, mag-iingat na lang daw, bigat. Kasi nga, public road, public road, nakadesign na road. O national road yun, tamang term doon, national road. Nakadesign lang siya para sa mga sakyanan. Pero siyempre, yung mga tao, bihira lang sila makapasyal din sa iba't ibang klaseng lugar. Etong C4 Bridge, mas pinipili din nilang pasyalan kasi nga pagsapit ng hapon saka hanggang paggabi, pwede na silang dito, tumambay, yan, pag-food trip, mamasyal, hindi na, yun, pwede silang tumambay, mamasyal. Kung meron kayong mga jowa, pwede nyo gawing dating place, no? Pwede yun. Oh, yun. Number 1 yun. Number 1 yun, sabi ni Sir Lawrence. Number 1, pwede nyo gawing dating place. C4 Bridge. Pero siyempre, may kasamang pag-iingat na lang din dahil national road to. Siguro pwede kong sabihin is maging responsable lang tayo sa kaligtasan natin pag naandito tayo sa C4 Bridge, no, sir, no? Kasi nga national road eh. Kapaligiran. Oo, oo. Manatiling maging malinis. Ayun, ang tama, isa sa maganda. Panatalihing malinis kasi nga, siyempre, pinapasalan natin to. Alagaan na rin natin. Pwede naman tayo magtapon basura sa surf natin, o tapos tapon na lang natin pag nasa bahay na tayo. Hindi naman siguro, yun, tama. Natin itapon. Ayun, quick interview lang naman kay Lawrence. Nagtaka lang ako bakit maraming tao dito. Yun nga, ang sagot niya is,
pwede siyang pasalan. Lugar na to pagsapit ng hapon, paggabi. Hanggang sumapit na yung gabi. Pwede siyang pasalan, pwedeng gawing dating place, mag-exercise, tumambay, kasama yung mga tropa, magkwentuhan. Ayun, sabi nila rin, para makapag-isip. Ito yung ginagawa niyang lugar para mag-isip sa ibang tao. Yun yung ano nila, yun yung paraan nila para makapag-isip. Respect naman natin yung ganong bagay. Sige tol, salamat Thank. Gusto kong mag-interview ng mga tumatakbo, kalang baka maabala ko sila sa sa ginagawa nilang exercise. Pero try natin. Hindi ko alam. Hanap tayo ng dito. Siguro mag-jowa. Hanap tayo ng mag-jowa na pwedeng ma-interview. Tingnan natin Tingnan natin yung isasagot nila bakit nila napili itong lugar na to para tumambay. Hanap tayo ng ng mag-jowa. Pwedeng interviewin na. Maganapan dito sa Seaport Bridge, pagsapit ng hapon, paggabi na. Yung iba, may mga nakakasalubong kang mga may hawak na gitara. Ginagawa nila itong lugar na to para tambayan sa mga magkakaibigan. Pwede nilang gawing tambayan to. Tapos yung iba, mga nagbabike, motor. Yung iba, ginagawa nila tambayan to. Teka, ito, merong magjowa. Sabi mo, di ba? Sir, ma'am, good evening po. Girlfriend mo siya, sir? Boyfriend mo? Okay lang kayong ma-interview saglit, tol? Ayun, sige. Saglit. Ayun, meron lang ako nakita dito napukaw yung mata ko. Mag-girlfriend, boyfriend siguro to. Sir, good evening po. Pwede po kayong ma-interview saglit, sir? Ang katanungan ko lang kasi bakit nyo napili itong lugar ng Seaport Bridge para tambayan or para pasyalan, sir? Sa akin naman po, tuwing siguro hapon po, nagbabike po ako dito para po mag-ensayo po sa bike. Para din po sa mga balak po laruan ng mga darating po na araw. Ayun, tama pwede mo siyang gawing parang training ground. Training ground. Pwede niyang gawing training ground tong lugar na to para kung sakaling meron silang laro. Pwede siyang mag-train dito, palakasin yung gusto niyang palakasin. Wala kasi po yung stamina. Ayun, para tama. po sa laro. Kasi itong na to, uphill na to, yung place na to pa-uphill Medyo papalakasin ito yung binti mo, tama po, sir. Ayun, para kay ma'am naman po. Ma'am, bakit niyo po? Maganda po kasi dito yung pagdating ng after. Maganda po yung view ng sunset and mahangin din po. Ayun, tama. Tama naman yung sinabi ni ma'am. Ako, ngayon ko lang din na-experience tong lugar na to sa Seaport Bridge. First time ko lang din na-experience yung ganito. Okay siya. Kapag bantang hapon na, presko na siya. Masarap ng manakbo, kaya siguro... Nakaka-relax din po. Oo, kaya siguro maraming tumatambay, nananakbo or nagbabike, nagmomotor, tumatambay ng mga motor. Kasi nga pagsapit ng hapon, paggabi, marami ng pwedeng gawin. Nandun yung pwede kang tumambay, pwede kang kumain kasi may mga dito pagkain din sa gilid Yun yung mga ganapan dito sa Seaport Bridge. Saka total magano lang mga yun, mag-girlfriend mo siya, boyfriend mo siya, ma'am, no? Legal naman po. Ayun, saka pwede nilang gawing to, parang semi-dating place. Tama po ba? Sa bagay, siyempre, lahat naman tayo. Hindi naman lahat, merong kakayang mag-date sa mga magandang lugar. Siyempre, yung mga gantong simpleng lugar, pwede nang gawin tong semi-dating place ang mag-boyfriend, girlfriend. Sige, sige tol. Ayun, para sa mga magjowa, pwede nilang gamitin yung lugar na to para gawing hindi lahat ng mag-boyfriend, girlfriend. Merong kakayahan na mag-date sa mga magandang lugar. Etong Seaport Bridge, pwede nilang gawin tong semi-dating place. Kasi nga, pagsapit ng bandang hapon, paggabi na, is presko na. Pwede siyang tambayan. Hindi na kailangan mag-cool down. Lumamig na yung katawan ko sa temperatura sa panahon ngayon. Ayun, dalawang nag-skateboard. Tanungin natin bakit. Interviewin natin to. Tara. Tol, good evening. Okay lang ma-interview kayo, Tol. Isang mabilis lang. Good evening kay Sarah. Pangalan mo, Tol? Archie. Arch. Archie.
Anarche? Anarche. Good evening, Sir Anarche. Dito kay Tol, ano pangalan mo? Franco, kay Utol Franco. Tol, napansin ko lang kasi naglalaro kayo ng skateboard eh. Tol, isang quick tanong lang. Bakit nyo napili itong C4 circle para paglaruan nung paglaruan ng skateboard, Tol? Malawak po kasi dito tapos, ang daming pwedeng gawin dito kasi, ayun nga malawak. Tsaka may mga obstacles din po kasi kami dito na nakatago. Okay, sa bagay, ayun, ang sagot ni Sir Archel. Maganda yung yung lugar na to para paglaruan nila kasi nga, syempre dahil medyo malawak, presko pa, Tol, kasi nga tabing dagat, no. Ayun, isa sa kinagustuhan nila bakit nila gustong maglaro dito is malawak tapos presko. Tabing dagat kaya mahangin. Sir Franco, ikaw naman, Tol. Okay lang, bakit mo napili itong lugar na to para paglaruan ng skateboard, Tol? Yung simula nung beginner pa lang po ako, madami nag-skate dito kaya naikayat po ako eh. Tsaka maganda din po yung ground dito. Smooth lang po, tulad po sa kalsada. Ayun, tama naman yan. Ako sa bagay, kahit hindi ko naman naintindihan yung gantong paglalaro ng skateboard. Siyempre, pag nakita mo yung isang kalsada na medyo flat surface tapos tamang-tama doon para sa gulong ng skateboard, siyempre mapipili mo rin yun na isa sa magandang gawing training ground ng skateboard. Tama ba, sir? Ayun, naku. Parang naging professional ko doon, skateboarder. Sige, salamat. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you, Tol. Salamat. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I love it. Yung mga ganapan dito sa C4 Road, marami kang pwedeng makita rito. Marami naglalaro ng skateboard, volleyball, nagja-jogging, running, bisikleta. Nagbabadminton kasi nga mas pinipili nila tong lugar na to kasi nga malawak, presko. Masarap maglaro ng badminton. Ayun, meron tayo mga nakasalubong dito na mga kabataan. Nagpapa-shoutout sila. Shoutout sa Keto! Shoutout sa Batang Lopez! Shoutout sa mga bayabas, sa mga taga-1C, tsaka taga-Ularan! Thank you! Ayun, salamat. Shoutout din sa inyo sa mga kabataan na taga-Nabotas. Follow niyo si Kuya ya. Ayun, sige, salamat. Salamat. Thank you. Sa mga naglalaro, mga nakatambay, mga namimisikleta, nagmumotor, kapag inaabot na sila ng gutom, syempre, hindi na sila para lumayo, no? Meron ng mga kainan dito sa mga gilid-gilid. Sa mga hindi naman makaka-afford dun sa mga, syempre medyo pricey na kainan, medyo pricey na pagkain, sa katulad ng burger or mga drinks na coffee, shaman coffee, mga dessert, meron ditong mga sari-sari store sa gilid.
Yun, out na rin for now. Maganda naman yung experience ko dito sa pagtakbo sa Seaport Bridge. Dito malapit sa Navotas Convention Center. Kaya ako naman ginawa tong gantong bagay, yung pagtakbo dito sa Seaport Bridge. Kasi ito lang yung lugar sa Malabon na medyo mataas yung pa-uphill or paahon. Gusto ko ma-experience lalo na yung mga gantong paahon kasi pine-prepare ko yung sarili ko or yung katawan ko sa mga gantong iba't ibang klaseng kalsada para nga siyempre kapag natuloy yung ano natin, dayo serye nung pag-jog natin, yung dadayo tayo sa iba't ibang lugar ba para takbuhin yon or mag-jogging. Prepare yung katawan natin para sa iba't ibang klaseng kalsada. Yun yung isa sa amin sa naisip ko na content na soon sana mangyari. Gawin natin, i-testing natin, i-try natin. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go.